Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, ay parang nabunutan si Hendrix ng tinik sa puso. Akala niya, hindi na darating ang panahon magkakasundo sila ng mami niya. Worth it naman ang 4 na araw niyang pagbabantay sa ospital dahil mabilis naman tong nakaka-recover. Salitan silang dalawa ni Eric ng pag-aalaga sa mami nila, kaya dahil dito'y mas lalong napalapit ang loob ni Hendrix sa kanyang kapatid. Bro, tapos ka na ba sa daily rounds mo na pasyente? Tanong ni Hendrix dito na makitang nakasuot ng uniforme ang kanyang kapatid. Oo bro, katatapos lang. Mamaya na naman ulit. Ang mami. Ayun, nakatulog kaya lumabas muna ako. Sagot niya. By the way bro, pinuntahan mo na ba si Fatima sa probinsya nila? Curious na tanong ni Eric nang makaupo sila sa mahabang upuan sa labas ng private room na kanyang ina. Yes bro, namit ko na rin ang pamilya niya at inalo ko na siya nakasal. Masayang sabi ni Hendrix. That's great bro. I'm happy for the two of you. Please, mahalin at alagaan mo siya bro. Because she deserves to be happy. May halong lungkot ang boses ng kanyang kapatid. Naintindihan naman ni Hendrix to dahil alam niyang mahal pa rin ito si Fatima. Bro, sorry ha. Paumanhin niya sabay tapik sa balikat nito. It's okay bro. Wala ka namang kasalanan eh. At saka ikaw naman ang pinili ni Fatima. Kaya sino ba naman ako para humadlang sa kaligayahan ng dalawa, diba? Salamat bro. Makakaasa kang mamahalin ko't aalagaan si Fatima. Ginitian lamang siya nito. Pagkatapos sinubukan nitong ibahin ang topic. Nakausap ko nga pala si Jewel bro. At alanganing sabi ni Eric. At ano bro? Tanong niya habang kumunot ang kanyang kilay. Narinig niya na huminga na malalim ang kanyang kapatid. Nalaglag ang batang pinagbubuntis niya. Malungkot na sabi nito. Bro, ako palang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Bago ko lang din nalaman kung kailan wala na to. Malungkot ang boses ni Eric. Hindi si Hendrix makapaniwala sa kanyang narinig. Nabigla si Hendrix sa bagong impormasyon. Lalo na nang malaman niyang si Eric ang ama ng batang pinagbubuntis si Jewel. Bro, papanong... Natigilan siya dahil masyado namang personal ang itatanong sana niya. Paano naging posible bro? Well, may nangyari sa amin nung minsang nagkita kami ni Jewel. Kinuntsaba niya ako sa plano niyang paghiwalayin kay ni Fatima. Natukso kaming pareho, kaya nangyaring hindi inaasahan. Hindi ko rin naman inaakalang magbubuong ang isang beses namin. Pagkukwento ng kanyang kapatid. Pero nung time na umurong ka sa kasal niyong dalawa, sinubukan niyang ipa-abort ang bata hanggang sa nagtagumpay siyang ipalaglag ang sarili naming anak. Malungkot na wika nito. Holy shit, napakawalang puso niya bro. Paano niya nagawa yun sa napaka-inosenteng bata? Usal ni Hendrix. Bro, I'm sorry. Ikinalulungkot ko nangyari. Ani at niyakap ang kanyang kapatid. Saglit na naputol ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanilang attending hematologist si Madam Romina. Sinabi nito na maaari nang lumabas ang mami nila bukas ng umaga. Ngunit kailangan pa rin nito ng weekly check-up at pag-inom ng iron supplements. Thank you, Doc. Haniya, ngumiti lang ang doktor sa kato nag-excuse para sa iba pa nito mga pasyente. Ate, kailan daw babalik dito si Kuya Hendrix? Tanong ni Isis isang umaga nang pumasok to sa kwarto nila ni Kay at lumabi sa kanya sa higaan. Ganito talaga laging kanyang kapatid. Bagamat makulito, ngunit malambing naman to sa kanya. Baka bukas ng hapon Isis, katatapos lang namin mag-usap sa telepono at bukas pa rin ng umaga makakalabas sa mami niya. Humigpit lalo ang pagkakayakap ng kanyang kapatid sa kanya. Oh, bakit? Tanong ni Fatima. Mamimiss lang kita ate. Kasi I'm sure naman, pagkatapos ng kasal doon ka natitira sa bahay ni Kuya Hendrix sa Maynila, diba? Eh di dalawin niyo ako doon. Gusto mo bang matuto mag-drive? Bigla niyang natanong. Ng kotse ate? Oo naman, matagal ko ng pangarap yon. Hindi ko pa pala naikwento sa inyo, marunong na ako mag-drive at nakabili na rin ako ng kotse.
Nakangiti ni Fatima na sabi, "Lo, totoo po ate?" Bumalikwa sa higaan si Isis at tumingin to sa kanya. "May kotse ka na ate?" Tinanguhan lang niya ito at bahagyang kinurot ang ilong. "Wow! Mayaman ka na talaga ate?" Masayang sambit ng kanyang kapatid. Pwede bang akin na yung kotse mo ate kapag marunong na ako mag-drive?" Wika ni Isis at sadyang pinakurap-kurapan nito ang mata para magpakit sa kanya. Tawang-tawa naman si Fatima sa reaksyon nito. "Oo naman, pero saka na pag 18 ka na para makakuha ka na ng lisensya. Mag-enroll ka na lang muna sa driving school. Sabay kayo ng ate Bella mo para may kasama ka." Nakangiting tugon niya. "Opo ate, yes." Masayang sambit ni Isis at lumundag-lundag pa ito na parang bata, kaya nahawa na rin siya sa excitement nito. Pagkatapos tumabi ulit to sa kanya at muli siyang niyakap. "Thank you ate." "Huwag ka nang tumulong dito Fatima, magpahinga ka na lang." Sabi ng kanyang ina habang abala to sa pagluluto ng ulam sa kanilang karinderya isang hapon. Naroon din siya tumutulong sa paghiwa ng mga ricados na kailangan sa pagluluto. "Oo nga naman Mars, magpahinga ka na lang muna sa kwarto." Sabi naman ni Kay na nooy tumutulong din sa nanay niya. "Gusto ko rin sanang nagkaroon ng karinderya ang nanay ko." Seryosong sabi ng kanyang kaibigan. "Wala namang problema yan Mars, basta." Nakangiti ni Fatima na tugon. "Aling Matilda, ang swerte naman ng anak niyo at makapangasawa ng bilyonaryo." Narinig nila ang boses mula sa likuran. Galing yon sa numero 1 marites sa kapitbahay nila. Hindi nga ni Fatima alam kung paanong nalaman nito na ikakasal na siya, gayong wala naman siyang sinabi. Parang nauunawaan agad ng kanyang ina, kaya nagpaliwanag to sa kanya. "Sinabi ko anak, kasi nagtatanong Noong binigyan ko sila ng pagkain, sumunod din ang iba pang mga kapitbahay na nakichismis din. Pinakitungwahan din naman niya ako na maayos at sinagot niya ang mga katanungan ng mga to." "Yun bang pumunta rito nung isang araw at maraming pinadeliver na pagkain?" Tanong ng isang kapitbahay. "Uy, ang gwapo niya Fatima." Sabi ng isa pa. "Nakakain nga kami sa mga pagkain na pinideliver Binigyan kami ng nanay mo." Sabad ng isa pa. Invited ba kami Fatima?" Tanong ng isa pang kapitbahay. "Oo naman po." Nakangiting tugon niya. Biglang natigilan ang mga naroon habang huminto magarang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya'y bumaba ang napakagwapong nilalang sa mga mata niya. Nakangiti to nang nakatingin sa kanya, kaya dali-dali ni Fatima tong nilapitan at sinugod ang yakap. Bahala na kung pinagtitinginan sila ng mga tao. Basta't masaya siya sa pagbabalik ni Hendrix. "Babe," masayang sambit niya. Masuyo siyang niyakap ng lalaki at pagkatapos iginiya na to sa kanilang karinderya. Habang ang mga mata na kanilang kapitbahay ay nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Ang ibang kadalagahan na naroon ay parang kinikilig pa at nababaka sa mga mukha ng mga to ang labis na paghanga sa lalaking kasama niya. Narinig pa nga niyang may hina nitong komento. "Ang gwapo naman na mapapangasawa ni Fatima at mayaman pa." Lihim si Fatima na napangiti sa mga naririnig niya at proud na proud sa kanyang fiancé. Pero hindi lang naman dahil gwapo to at mayaman, kundi dahil ito lang talagang mahal niya at gusto niya makasama habang buhay. "Hi Hendrix," bati ni Kay. "Hello Kay," tugon nito sa kabinalingan nitong kanyang ina. "Magandang hapon po, Nay." "Magandang hapon, Nak. Kamusta ang mami mo?" Tanong ni Aling Matilda. "Okay na po, Nay, sa awa ng Diyos. Tuloy po muna kami sa loob, Nay." Sabi nito saka sila pumasok ng bahay. Magkahalong saya at excitement ang nararamdaman ni Fatima habang hinihintay niya ang araw ng kanilang kasal ni Hendrix. Kung pwede nga lang niyang hilahin ang mga araw upang dumating na kaagad ng kanilang pag-iisang dibdib. Bagamat nag-hire sila ng wedding coordinator, ngunit nagiging abala pa rin sila dahil nais ng lalaki na magiging engrande ang kanilang kasal. Kahit ayaw naman niya ng ganon, pero mapilit naman to
dahil minsan lang daw ito mangyari sa buhay nila. Babe, tapos ka na ba? At aalis na tayo. Wika ni Hendrix na naghihintay sa kanya sa labas ng kwarto. Yes babe, malapit na. Mars, ready ka na ba? Tanong niya kay Kay. Saglit lang Mars ha, parang may email ako. Wait lang at babasahin ko muna. Sagot nito. Ngunit bigla ni Fatima na narinig ang pagtili nito na parang nanalo ng loto. Mars, seryoso ka ba? Sabi nito at sinuyod siya ng yakap. Ang alin Mars? Ito oh? Ipinakita sa kanya ni Kay ang email. Mars, sobrang touch naman ako nito. 1 milyon talaga? Gumagaralgal ang boses ng kanyang kaibigan. Naintindihan ni Fatima ang ibig sabihin nito. Nag-transfer kasi siya ng pera sa bank account ni Kay, worth 1 million pesos. Gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang kaibigan, tutulungan niyang pamilya nito upang magkaroon ng sapat na kabuhayan. Ito na rin ang paraan niya na pasasalamat sa pagiging mabuting kaibigan sa kanya. Hindi siya kailanman ito pinabayaan at iniwan at naging karamay niya to sa lahat ng pagkakataon. Nararamdaman niyang higit pa sa isang kaibigan ang turing nito sa kanya. Kaya nararapat din naman na tutulungan niya to sa oras ng kagaypian. Ika nga, that's what our friends are for. Mars, maraming salamat ha. Maluhaluhang wika nito. Walang anuman Mars. O siya, aalis na tayo. At baka mainip na sa kakahintay ang gwapo kong fiancé. Nakangiting sabi ni Fatima. Sana all may gwapong fiancé. Ako kaya, kailan kaya makakahanap ng gwapong mapapangasawa? Mars, darating yan sa tamang panahon. May nakalaan taga para sa'yo. Pero sa ngayon, samahan mo muna kaming dalawa ni Hendrix at kailangan ko pa magpasukat ng bridal gown ko. Aniya, di ba may wedding gown ka naman? Yung sinuot mo sa kasal niyo noon ni Hendrix. Oo, nasa Batangas yun. Sinabi ko nga kay Hendrix yun na lang suotin ko. Ayaw naman niya. Gusto niya raw bago. Aniya. Sa bagay. Mayaman naman siya Mars. Kayang-kaya niya yan. Kahit ilang gown pang ipapagawa niya. Nakangiting sabi nito. Babe, hindi ka pa ba tapos dyan? Muli ni Fatima na narinig ang boses ni Hendrix. Oo, andyan na po. Mars tayo na at baka mainip na yon. Sabi niya sabay hila sa kamay na kanyang kaibigan. Doon sila nagtungo sa sikat na wedding gown design and dress shop. Pagpasok pa lang nila, agad na silang sinalubong ng malawak na ngiti ng isang bakla at para to pang na-hypnotize na makita nito si Lester. Hindi talaga to nakapagpigil at sinansingan pa nito ang lalaki. Ngunit, parang familiar sa kanya ang mukha nito. Napansin din niyang tumitig to sa kanya. Fatima? Naku, ikaw nga! Bulalas nito. Hindi mo na yata ako kilala Well, dumaba na kasi ako. Hoy Danny? Nakangiting sambit ni Fatima at bahagya pa niyang natampal ang kamay nito. Ay, masangit sa tenga yan Fatima. Promise, hindi ako si Danny ha? Danny ka yung pangalan ko. Paismid na wika nito. Bigla siyang humagalpak ng tawa dahil sa reaksyon nitong baklang kaharap niya. Pati si Kay at Hendrix ay nakikitawa na rin. Hindi pa rin to nagbabago at hanggang ngayon ay naiinis pa rin to kapag tinatawag ni Danny. Kaklase ni Fatima to noong high school, ngunit payat pa to noon kaya hindi agad niya nakilala. Ikaw na bang may-ari nitong dress shop? Tanong niya. Oo, Day. Nakangiti nitong sagot. At ikaw din ang personal na gumagawa ng mga wedding design? Yup, exactly. Wow! Big time ka na pala, Danny Este Danny ka. Tumawa siya na malakas. O siya, ano naman ang may paglilingkod ko sa inyo? Magpapasukat ako ng gown, ano pa nga ba? Sabi niya. Oh, I see. So, ikakasal ka na pala at... Tumigil to at sinulyapan si Hendrix. Ang gwapo naman na mapapangasawa mo, bruha ka? Nagbibirong sabi nito. Tumawa lang si Fatima sa pagbibiro ng kanyang kaibigan.
Nang ibabaw lang tagang pagiging bakla nito na mahilig sa mga gwapong lalaki. Pagkatapos na maipakilala niya sa Hendrix at kay Rito, inabot nito sa kanila ang mga pictures ng iba't ibang wedding gown design. Maganda naman lahat, kaya tuloy nalilito siya kung alin ang pipiliin niya. In fairness, bagay na bagay kayo ng fiancé mo. Bulong ng bakla sa kanya. Nakaupo kasi sa tabi niya si Lester, kaya hininaan nito ang boses. Thank you, Danica. Sagot niya habang patuloy na namimili. Ano babe, may napili ka na ba? Tanong ni Hendrix sa kanya. Ito Mars bagay na bagay sa'yo. Sabi ni Kay at tinuro ang picture ng design na natsyempohan nito. Agree ako sa kaibigan mo girl, bagay na bagay ito sa'yo. Nag-second emotion naman ang bakla. Babe, okay lang ba to? Tanong ni Fatima kay Hendrix. Tumango lang ang lalaki at kumiti na matamis sa kanya. Saka ginagap nito ang kamay niya at hinalikan. Ay, nakakakilig kayo, promise. Parang hihimatayin pa ako sa inyo, Sir Hendrix. And in fairness, super bagay kayo ng kaklase ko tong maganda. Exaggerated na wika ng bakla. Saglit si Fatima na nag-isip habang tiningnan na mabuti ang disenyo ng bridal gown. Nang makapag-decide na siya na iyon ang disenyo ng kanyang bridal gown, agad naman siyang sinukatan ni Danica. Makaraan ng ilang sandali, nagpaalam niya sila rito dahil aasikasuhin pa nilang tungkol sa kanilang entourage. Oo nga pala Mars, papuntahin mo rito mga magulang at kapatid mo sa kasal namin para naman makabisita sila rito at makakilala sila ng pamilya ko. Wika ni Fatima nang nasa loob na sila ng kotse. Buti na lang at dinala to ni Hendrix para may masakayan sila sa kanilang mga lakad. Hendrix, okay lang ba? Napapuntahin kong pamilya ko rito. Hindi ba makakadagdag sa papakainin nyo? Nagbibirong sabi ni Kay. Nako, okay lang. Nakangiting tugon ng lalaki. Oo nga pala babe, papupuntahin ko rin dito sila Manang Remy at iba pang kasambahay namin. Gustong gusto taga nilang dumalo sa kasal natin eh. At saka namimiss ka na raw nila. Pupunta din dito si Leandro at Zaza. Dagdag niya sabi ni Hendrix. Uuwi si Zaza rito sa Pilipinas? Excited na tanong ni Fatima. Oo naman, hindi naman maaaring mawala yun sa kasal ko. Mga kasamahan natin sa Bangko de Oro Mars, hindi mo ba iimbitahin? Tanong ni Kay. Of course, imbitahin natin Mars. Baka magtampo ang mga yun? Nakangiti niyang wika. Ngayon palang excited na siya sa kanilang kasal ni Lester. Isang linggo na lang hinihintay at magiging totoong Mrs. Saavedra na siya. Ngunit hindi pa rin ni Fatima maiwasang maalala sa mga posibleng mangyayari sa araw na yon. Lalo na't magiging ingrande ang kasalang magaganap. Babe, okay ka lang ba? Ba't natahimik ka? Tanong ni Hendrix. Okay lang ako babe. Iniisip ko lang na sana wala maging problema sa araw na yon. Magiging maayos ang lahat, sabi ni Hendrix at kinuhang kamay ni Fatima at masuyong hinalikan. I love you babe, sabi ni Hendrix. I love you too babe. Ay nako, nakakainggit naman kayong dalawa eh. Hanggang sana lang ako dito. Wika ng kanyang kaibigan. Napangiti naman si Fatima sa sinabi nito. Mars, hindi naman habang buhay na taga sana all ka lang eh. Malay mo baka bukas o sa makalawa, mahanap mo na rin ang magiging forever mo. Aniya, dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahihintay nilang dalawa ni Hendrix, ang araw na kanilang pag-iisang dibdib. 4:00 pa lang ng umaga ay nagising na si Fatima at kahit gustuhan man niyang matulog ulit, ayaw na taga niyang dalawin ng antok. Inaamin niyang excited na taga siyang humarap sa altar at mangako ng habang buhay na pagmamahal sa lalaking pangarap niyang makasama habang buhay. Isang totoong kasalan ang magaganap, kaya hindi niya masasabing magiging bride lang siya. Ngunit hindi magiging asawa. Kasalukuyan silang nagstay muna sa hotel kasama ng kanyang pamilya at iba pang makamag-anak na dumating kahapon mula sa iba't ibang probinsya. Ipinag-book niya na ng room ang mga to dahil hindi naman magkasya sa bahay nila kung doon niya patutulugin.
Nasa ibang room ang kanyang mga magulang at ang kasama lang niya sa kwarto ay si Kay. Sa kabilang silid naman nagstay ang kanyang mga bridesmaids, kasama na rito ang kanyang mga kapatid. Kinuha niyang maid of honor si Bella dahil ito ang sumunod sa kanya. Samantalang sa Isis naman ay isa sa kanyang mga bridesmaid. Iba din ang silid na ino-occupy ng pamilya ni Kay, ngunit hindi doon natulog ang kaibigan niya dahil sinamahan siya nito. Si Hendrix naman ay kumuha din ng room sa ibang hotel at kasama ng lalaki doon ang mami nito at si Eric na pinili niya magiging best man. Doon din nagstay ang mga kasambahay nito at ang mga groomsmen kasama matatalik na kaibigan nitong si Leandro. Mars, ang aga mong gumising eh. Alas 4 pa lang naman. At saka mamaya pang alas 3 ng hapon ng kasal nyo. Pwede ka pa mag-beauty rest. Wika ni Kay, na nagising din sa mga oras na yon. Masama bang pakiramdam mo, Mars? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman, Mars. Excited nga ako eh. Sa wakas magiging makatotohanan na rin ang kasal namin ni Hendrix. Nakangiti niyang sambit. Oo, Mars. Pero sa ngayon matulog ka muna. Masyado pang maaga eh. Baka namimiss mo na kaagad si Hendrix. Panunokso nito. Oo naman, Mars. Miss na miss ko na siya. 2 araw na kaming hindi nagkikita eh. Kahit naman nagtatawagan kami. Pero iba pa rin yung personal mo siya makikita, di ba? Yun din naman kasing sabi ni na tatay at nanay eh. Alam mo naman ang mga yon, masyado nagpapaniwala sa mga pamahiin. Wala din mang mawawala, Mars, kung naniniwala tayo, diba? Wika nito. Tinanguhan lang ni Fatima ang kanyang kaibigan at saka muling humiga. Muli niyang ipinigit ang kanyang mga mata. Baka sakaling makaidlip siya kahit 1 oras man lang. Naroong tumagilid siya, tapos tumihay at tumagilid na naman. Pero parang ayaw na siyang dalawin ng antok. Buti pa si Kay at nakatulog na uli. Kaya bumangon na lamang siya at sumandal sa headboard ng higaan. She reached out for her phone that was placed above the drawer and started strolling it, just to kill the time. Hindi lang taga siya mapakali. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya parang nasobrahan lang yata siya sa excitement. Naku Mars, napakaganda mo talaga. Bagay na bagay talaga sa'yo yung bridal gown mo. Buong paghangang sambit ni Kay na matapos ang kanyang makeover. Oo nga ate, napakaganda mo. May in love lalo si Kuya Hendrix sa'yo. Tuwang-tuwang sambit ni Isis na abala din sa pag-aayos ng laylayan ng kanyang trahe de boda. Yes ate, agree ako sa sinabi nila. Super duper ganda mo. Ikaw na yatang pinakamagandang bird sa taong to. Nakangiting usal ni Bella. Hay nako, binabola niyo pa ako eh. Uy, hindi bola yan ha? Sabay-sabay na sambit ng 3, tapos nagkatatawanan pa. But no kidding ate, napakaganda mo talaga. Seryosong wika ni Isis. O siya, salamat sa mga papuri niyo ha? Mars, excuse muna, at pupuntahan ko lang saglit yung pamilya ko sa kabilang kwarto. Titingnan ko if ready na sila. Masayang wika ni Kay. Mabilis na lumipas ang mga oras at nagtungo ng lahat sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Naiiwan na lang sa loob ng kwartong kanyang kapatid niyang si Bella dahil ito ang kanyang maid of honor na mag-a-assist sa kanya. O ate, yanap lang bridal car. Lumabas na tayo at malapit na mag-alas 3. Wika ni Bella at inilalayan siya nito palabas ng kwarto. Ate, dahan-dahan lang ha. Baka maapakan mo yung gown mo at mautot balance ka pa. Paalala sa kanya ni Bella. Habang hawak-hawak nito ang laylayan ng kanyang trahe de boda, habang nakasakay siya sa bridal car, ay hindi niya mapigilang kabahan. Habang papalapit na sila sa simbahan, ay palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang dalangin lang niya ay sana'y maging maayos ang kasalan nilang dalawa ni Hendrix. Eksaktong alas 3 ng hapon nang dumating sila sa St. Joseph Cathedral. Marami ng mga sasakyang nakaparada sa paligid. Kabilang na roon ang kotse ni Hendrix. Ate, papasok na ako ha? Dahan-dahan lang sa paglalakad ate. Nakangiting sabi sa kanya ni Bella
at saka to pumasok sa loob. Samantalang siya iniiwan lang munang nakatayo sa may pintuan habang hinihintay na magbubukas to. Maya-maya narinig ni Fatima ang malamyos na wedding march. Kasabay ng pagbukas ng pintuan, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya habang siya ay naglalakad sa gitna. Nagkikislapan ang mga kamera at marami sa mga dumalo ang kumukuha ng video habang siya ay naglalakad. Sa may di kalayuan ay naghihintay sa kanyang mga magulang at baka sa mukha ng mga ito ang labis na kagalakan. Nararamdaman ni Fatima ang pamumuo na kanyang mga luha dahil sa sobrang kaligayahan, lalo na matanaw niya si Hendrix na naghihintay sa kanya sa bandang unahan. Nagpapahid to ng luha habang nakangiting nakatingin sa kanya. Nang makarating na sila sa kinatatayuan ng lalaki, kinuha nito ang kamay niya at tagmaan nito sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, muli siyang binalingan nito at buong higpit na niyakap. "Babe," bulong ni Hendrix sa kanya. Dahan-dahan silang kumala sa isa't isa at nagsimulang maglakad ng nakabesyete papunta sa gitna kung saan naghihintay ang pare magkakasal sa kanya. At nang dumating na sila sa kanilang pagpapalitan ng pangako, hindi niya napigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Hendrix Saavedra, take you Fatima to be my lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Fatima, take you Hendrix Saavedra to be my lawful husband, to have and to hold, from day to forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part." Makaraan ng ilang sandali, natapos ang seremonya ng kasal. "And now, you may now kiss your bride," sabi ng paring nagkasal sa kanila. Hinawi ni Hendrix ang kanyang belo at masuyo siyang hinalikan nito sa labi. "Congratulations to the newlywed, Mr. and Mrs. Hendrix Saavedra," wika ng pare pagkatapos umugong ang malakas na palakpakan. Matapos sila magpirmahan, ay nagsilapit na sa kanilang kani-kanilang mga kamag-anak upang bumati sa kanila. "Hendrix anak, ikaw nang bahala sa anak namin ha?" Maluha-luhang sabi ng kanyang ina. "Huwag ko siyang sasaktan at ako makakalaban mo." Nakangiting sambit ng kanyang ama. "Opo tay, nay." Masuyong tugon ni Hendrix. Pagkatapos ay lumapit sa kanila si Madam Romina at niyakap siya nito. "Congratulations! Welcome to the family. At saka, patawarin mo ako sa mga sinabi ko sa iyo noon." Seryosong wika nito. "Okay lang po yun, Mami. Matagal ko na po kayong napapatawad." Wika ni Fatima. "Bro, congratulations!" Bating ni Erit at yumakap ulit kay Hendrix. "Mahalin mo si Fatima bro ha? At kung hindi, babawiin ko siya sa'yo." Nakangiting sabi nito. "Yes bro, makakaasa ka. Lalo na kayong dalawa na sila." Tugon ng kanyang asawa habang hinahaplos nito ang tiyan niya. "Fatima, congratulations!" sabi sa kanya ni Eric, saka siya niyakap nito. Matapos ang batian ng lahat ng mga dumalo, ay sumunod naman ang photo opportunity sa loob ng simbahan na umabot din ng halos 1 oras. Maya-maya'y lumabas ng mga taong dumalo at nauna na sa reception venue. Sa Grandia Shuttle and Restaurant, huli silang lumabas kasama kanilang entourage, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Jewel at may dalang baril. Dahil sa labis sa pagkabigla, hindi sila nakakilos nang hablutin siya nito at hawakan sa leeg. "Nagulat ka ba, Hendrix? Di ba sabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. At kung hindi lang naman kita mapapakinabangan, mas mabuti pang patay na lang kita upang hindi ka mapakinabangan ng iba." Galit na wika ni Jewel. "Huwag kayong kumilos na masama, kung hindi papatayin ko babaeng to." Muli nitong wika. Parang nawawala na sa katinoan si Jewel. Tawa to ng tawa na parang nasasapian ng demonyo.
Pero uunahin ko muna syempre, itong babaeng pinalit mo sa akin. Matigas sa sabi nito. Kalabiti na sana ni Jewel ang gatilyo ng baril, ngunit mabilis tong naagaw sa likuran ni Eric, kaya natapon to sa semento. Nakawala naman si Fatima sa pagkakahawak nito at tumakbo papunta kay Hendrix. Pinulot ni Leandro ang baril upang mailayo sa babae. At pagkatapos mabilis sa kinontak nitong emergency police hotline. Bitawan mo ako, Eric! Galit na sigaw ni Jewel habang nagbubumiglas ito upang makawala. Jewel, please! Tama na! Hindi pa ba sapat sa'yo ni nawala ng anak natin? Wika ni Eric. Shut up! Isa ka pa? Imbis na tulungan mo ako pang hiwalayin tong dalawa, mas pinili mo pang iwan kami ng anak mo? Muling sigaw ng babae. Maya-may dumating na mga pulis at agad na isinakay sa patrol car si Jewel. Bitiwan niyo ako! Hendrix! Hindi ka magiging masaya! Sigaw na wika ng babae at kahit nasa loob na to ng sakyan, patuloy pa rin to sa pagsigaw. Hindi ni Fatima maiwasang maging malungkot dahil kamuntik na may mangyaring hindi maganda sa araw ng kanyang kasal. Kaya pala kinabahan siya kanina dahil ito pala mangyayari. Babe, okay ka lang ba? I'm sorry. Wika ni Hendrix at muli siya nitong kinabig ng yakap. Okay lang ako, babe. Akala ko tuloy na magiging malas ang araw na to. Naiiyak niyang sabi. Mars, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Kay. Ate, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong na kanyang mga kapatid. Maya-maya lumapit naman si Leandro at Zaza. Buti na lang at walang masamang nangyari. Napaka-desperada naman ng babaeng yun. Usal ni Zaza. Oo nga pala bro, tinawagan ko na palang mami at pinaalam sa kanya nangyari. Tumawag kasi siya kung bakit wala pa raw tayo. Sabi naman ni Eric. Tayo na at tutuloy na tayo sa reception. Tuloy ang kasiyahan. Wika naman ni Leandro. Maraming salamat sa inyo. Maluha-luha ni Fatima na sabi. Sumakay na sila sa bridal car habang sa isang van naman doon sumakay si Kay at iba pang kabilang sa entourage. Pagkatapos, mabilis silang nilisan ang St. Joseph Cathedral at binaybay ang daan papuntang Grandia Shuttle and Restaurant. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa reception venue. Bago si Fatima bumaba ng kotse, nag-retouch muna siya dahil medyo nasira ng konti ang hairdo niya dahil sa biglang pagsulpot ni Jewel. Napabalita naman kasi sa jar yung kasal nila ni Hendrix dahil nga grande to, kaya no wonder na nalaman to ni Jewel at kamuntik na nito masira ang araw niya. Pagpasok pa lang nila sa reception, isinalubong na agad sila ng palakpakan. Bakas man sa mga mukha ng mga naroon ang pag-aalala dahil sa nangyaring insidente. Ngunit dahil sa sila ay nakangiti, napapalitan na rin ng sayang ekspresyon ng mukha ng mga ito. Nang hiningi ng lahat ang special dance number nilang dalawa, ay parang nakalutang siya sa alapaap nang hapitin ni Hendrix ang kanyang bewang habang ang dalawa niyang mga kamay ay nakapulupot sa leeg nito. Matagal silang nagkatitigan, parang noong silang sumayo sa birthday celebration ni Doña Rosita. Babe, masaya ka ba? Tanong ni Hendrix sa kanya. Oo naman babe, sobrang saya. Kahit may nangyari kanina, pero ang mahalaga nandito tayo ngayon. Hindi lang ako makapaniwala na darating ang sandaling to. Akala ko hanggang sa kontrata ka lang magiging akin. But now can proudly say, I'm not just your bride, but your real wife. Emosyonal niyang wika. Huwag ka nang umiyak dyan. Hahalikan kita. Sabi ni Hendrix. Kahit hindi naman ako iiyak, hahalikan mo pa rin ako Nakangiti niyang sabi. Mahal na mahal kita, Mrs. Saavedra. Mahal na mahal din kita, Mr. Saavedra. We love you so much, baby. Sabay nilang wika na parehong nakatingin sa kanyang tiyan. Pagkatapos, ay minsan pa nilang pinagsaluhan ng init na kanilang pagmamahalan nang muling maglapat ang kanilang mga labi. Medyo nagtagal ang halik na iyon at kung hindi pa nila narinig ang palakpakan at hiyawan
na mga naroon ay hindi pa sila bibitaw sa isa't isa. Sabay silang nagtawanan at bumulong si Hendrik sa tenga niya ay mas lalo pa siyang humahagik-hik ng tawa. Pwede bang hanggang 10 rounds tayo mamaya? Wika ni Hendrix. Your wish is my command, babe. Asawa mo na ako, diba? Nakangiting sabi ni Fatima. At nang gabing iyon, ipinaramdam nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nagsimula man sila sa isang kasunduan, naging daan naman yon para matagpuan nilang tunay at wagas sa pagmamahal. At nagsama sila na maligaya kasama kanilang binuong pamilya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.